Sa mata ng marami, ang pagiging seaman ay simbolo ng tagumpay, malaking kita, libreng international travels, at maayos na buhay para sa pamilya. Pero sa bawat paglalayag ay may kapalit na sakripisyo, panahong malayo sa pamilya, panganib sa karagatan, at kung minsan ay sadyang masaklap na kapalaran ang maghahatid ng pighati at kabiguan, nasa ibabaw ka man ng lupa o nasa gitna ng laot, saan mang lupalop ng mundo. Tulad na lamang ng nangyari sa isang marino na ibinuhos ang kanyang sipag at talino sa pag-aaral ng ilang taon upang makamit ang inaasam na pangarap para lamang makulong sa ibang bansa. Sa pagsampa niya sa isang malaking cargo vessel, bitbit niya ang kanyang pangarap. Subalit isang mapait na kapalaran pala ang naghihintay sa kanyang paglalayag matapos siyang masangkot sa isang illegal na gawain. Ito ang mapait na kwento ng tamis ng tagumpay at ng bigla ang pagguho ng pangarap ni Harold Estuesta. Ipinanganak noong July 22, 1993 si Harold Kevin Tamayo Estuesta at panganay sa 3 magkakapatid. Pinalaki sila ng kanilang mga magulang na si Beth at Joe Estuesta sa Lipa, Batangas. Kung i-describe si Harold ng pamilya at mga kaibigan ay mabait, matalino, masipag at fluent din sa English. Mahilig din siyang mag-workout at kita naman ito sa ganda at tikas ng kanyang katawan. Ang ama niyang si Joe ay nagtapos ng pag-aaral sa Philippine Maritime Academy. Marahil impluwensya ng kanyang ama kay Harold ang karerang tinahak niya na maging isang marino din tulad niya. Si Beth, tulad ng maraming ina, ay todo suporta din sa pangarap ng kanyang anak. Base nga sa Facebook post nito, proud siya sa narating ng kanyang anak na panganay na dahil sa sipag at tiyaga ay nakatapos ito ng pag-aaral sa Maritime Academy of Asia and the Pacific noong 2015 ng BS degree in Maritime Transportation. Ano pat iyon na nga ang hudyat na malapit nang makamit ni Harold ang kanyang mga pangarap na maging isang ganap na marino. Pagkatapos noon ay agad siyang sumabak sa training upang paghandaan ang pagsampa niya sa barko. Matapos ang ilang taong karanasan sa trabaho bilang marino, nag-aral din siya ng Master's Degree in Business Administration and Management sa Ateneo Graduate School of Business. Kalaunan ay nagtrabaho siya at naging 3rd officer sa isang shipping fleet management sa Maynila na naging daan ng mas magandang oportunidad sa kanya. Noong 2023 nang sumabak siya bilang 2nd officer sa barkong MV Matthew, isang 190-meter long cargo ship na binili ng Symphony Marine, isang Dubai-based company. Dating MV Honmon ang pangalan ng nasabing barko bago ito pinalitan ng MV Matthew at flag carrier ng Panama. Bagong sampa, bagong oportunidad bilang 2nd officer o tinatawag ding second mate para kay Harold. Marami sa mga kadete, pangarap yan. Isa kasi itong trusted role sa barko. Siya yung naka-bridge, naka-comms, nagbabantay sa navigation at direktang nagre-report sa kapitan ng barko. Para naman kay Harold, isa itong pagkakataon ng pag-angat ng kanyang karera. Buong pamilya ni Harold, masaya sa opportunity na ito para sa kanya. Ang hindi nila inakala, ito na pala ang huling paglalayag ni Harold na noon ay kasisimula pa lamang namnamin ng tagumpay sa kanyang karera. Umalis ang barkong MV Matthew sa Curaçao sa baybayin ng Venezuela noong August 2023 at tuloy-tuloy na naglayag sa Atlantic Ocean hanggang makarating sa katubigan ng Ireland. 8 silang crew members ng barko, kabilang na ang kapitan na si Captain Sohail Jelve, 50 anyos, isang Iranian at dating football player at goalkeeper. At isa pang kapwa niya Iranian na si Said Hassani, 39 anyos, senior officer na may matagal na experience sa maritime, 3 Ukrainian,
isang British national na si Jamie Harbron at isang Dutch na si Kumali Ozgen. Lingid sa kaalaman ng mga crew ng barko, nakatimbre na pala ang kahina-hinala nilang galaw sa Irish authorities. Nagkatanggap ang Ireland ng intelligence report mula sa US Drug Enforcement Administration tungkol sa illegal shipment ng barkong MV Matthew. Ang barko ay nakatakdang magtungo sa Danzig, Poland, pero ayon sa Intel, kargado ito ng illegal drugs na balak ipuslit sa Dublin, Ireland. Ang plano, isasali ng mga kontrabando sa isang fishing boat na may pangalang The Castlemore na binili sa Ireland sa halagang mahigit $351,000 at ang perang ipinambayad ay wire transferred galing Dubai. Pero tila nakatakdang masakote ang grupo nang pumalya ang makina ng fishing boat sa Wexford Coast na sakop ng Southeastern Ireland, kaya hindi ito nakarating sa takdang oras na dapat sana'y isasalin dito ang mga kontrabando. Ito ang isa sa mga naging problema ng grupo dahil nanatili sa barko ang kontrabando na kalaunan ay magiging daan upang pumalpak ang plano. September 26, 2023, matapos ang ilang linggong pagmamanman at ang pagsuway ng MV Matthew sa utos ng Irish Navy authorities na idaong ang barko sa Cork Harbour, maingat na ikinasa ng mga Irish Army Rangers ang isang delikadong operasyon gamit ang isang helicopter para pasukin ang loob ng barko. Nasabat sa operasyong ito ang tinaguriang largest drug seizure in Ireland's history, kung saan nasamsam nila ang nasa 2.25 tons ng purong cocaine na may street value na 157 million euros o tumataginting na higit 9 bilyong piso. Ang dami nito ay kayang suplayan ang buong Ireland ng higit 1 taon kung hindi ito napigilang makapasok ng bansa. Nadiskubre nila ang mga kontrabando na nakatago sa mga lehitimong kargamento ng barko na ayon sa mga otoridad, sinubukan pa itong sunugin ni Second Officer Harold Estuesta. Ngunit napigilan ng mga Irish Army Rangers ang pagsunog sa mga ebidensya. Arestado ang 8 crew ng barko at sa kauna-unahang pagkakataon, nakadama ng labis na pagkalugmok si Harold na ikinukubli niya sa kulay brown na hoodie. Hindi ganito ang kanyang inasahan. Sa bersyon ng kanyang kwento, hindi niya raw alam ang iligal na aktibidad sa loob ng barko at ang alam lang daw niya ay mga spare parts ang karga nito. At siya'y sumunod lamang sa utos ng mga nakatataas sa kanya. Pero hindi ganito ang sinasabi ng mga ebidensya nang ilahad ito ng mga otoridad sa korte. Ayon sa head ng investigating team, tahasang sinuway ni Harold ang utos ng Irish Navy authorities na padaungin sa Cork Harbour ang barko. Pero imbes na sumunod ay tahasan nitong sinuway ang utos na nangangahulugan na may itinatago ang kanilang grupo na ayaw nilang mabisto ng mga otoridad. Ayon pa sa mga investigador, alam na alam ni Harold ang pinasok nitong organisasyon. Tama na hindi siya ang may-ari ng kontrabando, pero isa siya sa nagsilbing daan upang ipuslit sa Ireland ang mga illegal na droga. Base sa nakuhang cellphone na pag-aari ng Iranian na si Hassani. Kasama si Harold sa WhatsApp group chat na may pangalang Deck Officers at aktibo siyang nagpa-participate sa usapan tungkol sa kung paano maisasagawa ang plano at ang instructions ay nanggagaling sa Dubai-based criminal organization. Ang nagsisilbing mata at tenga ng grupo ay ang Dutch national na si Kumali Ozgen. Direkta siyang nagre-report sa mastermind nila na kung tawagin niya ay Captain Noah. Pinaniniwalaan din ng mga otoridad na ang malaking transaksyong ito ng droga ay may kaugnayan sa Hezbollah, isang militanteng grupo na nakabase sa Lebanon at sa Kirahan Cartel, isang major transnational organized crime syndicate na nakabase naman sa Ireland. Maaaring nakipag-ugnayan ng Kinahan Cartel sa Hezbollah para maipasok sa Ireland ang malaking transaksyong ito ng illegal drugs. Sinampahan ang 8 individual ng kasong possession of illegal drugs
na ibebenta o isusupply sana sa Ireland kung hindi lang nasabat ang kanilang operasyon. Ang kaso ay dininig sa Special Criminal Court sa Dublin, Ireland, kung saan nagplead ng not guilty noong una sina Harold at mga kasama nito. Sa patuloy na pagliliti sa kaso, lumabas na ang operasyon ay konektado sa isang transnational drug cartel na may malawak na koneksyon sa buong mundo. Binigyang diin ng korte ang kalubhaan ng krimen dahil sa dami at sa laki ng halaga ng drogang sangkot dito, at ito ay hinding-hindi lulusot sa mas pinalawig at pinahigpit na operasyon ng Ireland kontra sa pagpasok ng illegal na droga sa kanilang bansa. February 25 ay nagplead ng guilty ang 4 sa 8 akusado, kabilang si Harold. Nito lamang July 5, 2025, inilabas ng Special Criminal Court sa Dublin ang hatol sa 8 akusado. Ang ating kababayan na si Harold Estuesta ay nasentensyahan ng 18 taong pagkakabilanggo, habang si Kumali Ozgen ang nakakuha ng pinakamahabang sentensya na umabot ng 20 taong pagkabilanggo. Ang iba sa kanilang mga kasama ay hinatulan ng 13 kalahati hanggang 17 kalahating taon ng pagkabilanggo sa Ireland. Ang pagkakasangkot ng isang Filipino seafarer sa high-profile drug smuggling case na ito ay nagdulot ng mga alalahanin sa maritime community. Binigyang diin ito ang kahinaan ng mga marino sa pananamantala ng mga criminal organization, at binigyang diin ang kahalagahan ng pagbabantay at pagsunod sa ethical standards. Ang kaso ay nag-udyok ng mga panawagan para mas pahusayin ang mga training o pagsasanay at mga programa para sa mga professional seafarers na kilalanin at labanan ang mga ipinagbabawal na aktibidad tulad ng drug smuggling. Bukod dito, binigyang diin din ang pangangailangan para sa mas mahigpit na proseso ng pagsusuri at pinahusay na pangangasiwa upang maiwasan ang mga katulad na insidente sa hinaharap. Ang nangyari kay Harold Estuesta ay nagsisilbing matinding paalala sa ating mga kababayang marino ng legal consequence kapag nasangkot sa operasyon ng drug smuggling o kahit ano pang illegal na transaksyon na may kinalaman sa pagpupuslit ng anumang produkto sa kahit saang bansa. Isang maling desisyon at maling taong pakikisamahan ay maaaring magdala ng matinding kapahamakan or worse, naging mitsa pa ng buhay. Maaaring hindi natin alam kung paano siya napasama sa ganitong krimen. Ngunit kung paiiralin ng prinsipyo at pagsunod sa ethical standard bilang isang seaman, baka hindi naging ganito ang kinahinatnan ng ating kababayan. Sayang ang 18 taon ng kanyang buhay, malayo sa kanyang pamilya. Marami pa sana siyang maaabot na pangarap. Maraming salamat po sa panunood at huwag niyo po sanang kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking channel kung gusto mo ng content na tulad nito.